Hello! Hello, welcome to Welcome to Jumel. Jimel's. Ayan, pasyon nyo kami, Tita Mel. Nandito kayo sa aming Jumel's Cafe and Lights. And ako po si Imelda, at siya po si Jim. And ako Si naman Jim ang at si Mel. Jimmy ni Melda. At sila po ang aming new franchisee. Hello po. ng Jumel. Hello. Si Dory at si Rene. Rene. Hello. Hello! Hello. So, Tita Mel, anong mahahanap dito sa tindahan nyo? As Tingnan po usual, natin, oo. Nandito ang famous na Jumel's breads and pastries. But then we added ang famous Filipino breakfast. So we're having all-day breakfast here. We're serving all-day breakfast as you have seen. Ayan sa menu natin. At ang mga hinahanap syempre ng Pinoy na kahit malayo sa ating bayan ay matatagpuan pa rin kahit saang lugar. At yun ang ino-offer ng Jumel's. Gaya ng taho, pag gusto mo ng mainit na taho. So meron tayong taho, may halo-halo, may mga silogs, all day breakfast. Sabi nga, ang Pilipino hanggang gabi ay kumakain ng kanin. Dito po ninyo matatagpuan sa Jumel's. Rice is life. Ang bestseller. Ang bestseller na siopaw, dito kami nag-umpisa sa siopaw na hanggang ngayon ay hinahanap-hanap ng customers. Thank you, darling ko. Oh, sige, thank you. So, Tita Mel, tayo nasa North Gate ngayon, o Winnipeg. So, ilan na yung branches nyo? As of now, ang main bakery ay nasa Banatine. So, we have another franchise sa Transcona, and then ito ang second franchise dito sa Northgate Shopping Center. Third one is coming. Third one is coming soon. Oh, coming soon. So, abangan nyo only on the XL Show Extraordinary Live. Kasama natin si Tita Mel ng Jimel's. Hello mga ka-XL! Welcome back! And today, my special guest tayo, Chris. Siyempre, one of the popular citizens here in Winnipeg, Manitoba. Ang baker ng bayan, ang tita ng Winnipeg, si Tita Mel Adaw of Jimel's Bake Shop. Yay! Welcome po, Tita Mel. Maraming salamat sa inyo sa dinami-dami ng mga Pilipino dito. Ay isa ako sa napili ninyo. It's an honor. Ay nako, Tita Mel, 2 taong ka lang binibida sa akin, Dave. Sa napakasarap daw ng inyong mga pandesal, mga siopaw, mga opya dyan. Ako may takam na. Oh, Kaya matagal na namin itong gustong kang interview. Kaya Natitikman mo mo yan. naman kami kung paano nag-umpisa nga ba ito. At unang-una, kailan ka po ba dumating dito sa Canada? Well, we came under a provincial nominee program noong 2005. September 30, 2005 to be exact. So, nakaisang dekada na kami. Awa ng Diyos. So that means kasama na pamilya nun pagdating mo. PNP. Oh yeah, ang naisama lang namin noon ay yung bunso namin, si Jimboy, kasi we work abroad sa Oman, sa Sultanate of Oman. And then from there, tinulungan kami nung tita ko to process our papers under the provincial nominee program. So, nag-cross country na lang kami from Sultanate of Oman to Canada. Ayun. So sa Oman po, bake shop na rin po ba yung hanap buhay nyo? Or hindi No. naman, employee lang po kayo doon? Oh yeah. Your tito, maganda ang medyo trabaho niya doon dahil he work under the Sultan. Hindi mismo kay Sultan, Qaboos yung hari doon, but yung kanyang company ay under doon sa hari. Okay? Baker na siya nun.
He's a cook, actually, cook and a Cook. baker. Oo. Ayun. Ako naman ay more on sa sales, sa beauty consulting ako. Kulo. Kaya naman pala ang ganda eh. Kaya pala beauty si Okay. Tita Mel. So, Oh. Okay. Pwede syempre, po. hanggang ngayon, dala ko yun. Akala ko nagtatrabaho pa rin ako sa cosmetics and perfumery. So, maarte pa rin ang tita. You know? Ah, But I'm more on sales, yeah. But okay. I've learned everything also in the bakery with the help of my husband. Teka lang, yung po bang pag-experience nyo sa sales, na bit-bit nyo sa negosyo nyo dito sa inyong bake shop? Exactly. Yes, yes. And of course, yung passion mo, kasi once you are, passionate ka sa tao, gusto mo, laging masaya yung customer mo eh. Ayaw mong lumabas sila sa store mo na discontented sila, hindi masaya. So, nai-apply ko doon yung passion ko sa pag-deal sa mga customers. And yun ang naging isang basic factor din ng negosyo. Yung ako ang nasa front and yung si Tito mo ang nasa sa back, sabi niya. Back end siya. Teka lang, excited na ako. Si Deis, lagi dyan. Araw-araw yata bumibili ng pandesal yan sa inyo. Yeah. Ang galing pala ng partnership nila, no? Ang galing. Oh yeah. Mahal ko lahat ng customers ko. Ayaw kong lalabas sila na hindi sila masaya. Because they will remember that na kahit na maraming competitor, marami rin ikaw na dapat puntahan. Kami, although yung store namin, first store namin, hindi nasa front, one way yung store. But then, alam mo yun, nare-remember ng tao yung puntahan ka kahit nandun ka sa hindi very, hindi madaling malocate. Pero nare-remember nila yung produkto mo at yung experience nila pag bumili ng produkto mo. Oh. Anong number one seller? Yung talagang pupunta dyan, dinadayo talaga. Ay, yung siopaw namin. Yeah. Ay, favorite namin no yan ni Chris. Favorite ko yan. Nakakainis. Totoo yan. Siopaw? Bola-bola, nakakatuwa. tsaka asado, ganun. Yeah. May kwento ako kung okay lang. Okay? Oo naman. Yeah. Kasi noon yung mga anak namin, hindi namin makuha dito because they don't have enough experience. Okay? So, ang naging way namin noon, na iniisip namin makarating sila dito is to open up sa ibang lugar para magka-experience sila. Kasi they're grown-ups Hindi na namin makuha under yung sa ba yung tawag dito, yung mga below 18 pa. So, yung may kaibigan kami sa Malaysia, sabi niya, mag-open daw kami doon. Kasi malapit sa Pilipinas, di ba? So, magko-cross country na lang din sana sila. So, nag-open kami doon. At nagpunta ang tito mo to start with, nagbaon siya ng mga siopaw para patikim doon sa mga kaibigan namin doon. Tapos, after a year, remember this, after a year, bumalik ako ng Malaysia to start the business para train ko yung mga anak namin. Dinala namin doon. Doon sa bahay ng kaibigan namin, may naitago sa ilaliman ng freezer nila na isang supot ng siopaw. Okay? Nung nakita namin, kinuha niya, may siopaw pa, sabi. Inilabas namin at i-microwave niya. But believe it or not, yung consistency ng softness ng siopaw at yung lasa, hindi siya nag-crumble. Ganun pa rin dun sa fresh na siopaw na ifo-frozen mo. So by heart talagang napatunayan ko na yung pala kahit isang taon ay masarap pa rin yung siopaw. And yun talaga ang best seller dito. Siopaw. Thank you, Lord. After na siopaw, kopya? Hopya at saka empanada. Kasi kami lang nag-start talaga dito ng bake empanada. Institution na yung Gmails. Pag narinig mo Gmails na talaga. Oo. Thank you. Nandun nakakatuwa. Kasi ano po ba, ilang percent ang Pilipino ang market? Almost 75% Pilipino. So may 25% na
Canadian. Yes. Canadian. For that period of time na napunta sa market yung produkto namin, ma-amaze ka kasi alam mo yung mga Pilipino, even sa work, hindi, di ba lagi sila nagbabaon? Yun, Oo. ipinapatikim nila sa mga coworker nila Ay, yun. hindi. Doon nag-spread, alam mo yun, na natututunan nila yung produkto natin. Kaya minsan, natutuwa ako without knowing, napupunta kami dun sa mga sinusuplayan namin sa Save on Foods, di ba ang laki? Sa No Frills, makita mo yung laman ng trolley ng ibang lahi, may lamang pandesal at siopaw. Ah. Lumaki yung negosyo ni Tita Mel dahil sa hindi lang sa Oo. word of mouth, kundi sa bread of Yes. mouth. Bread Yeah, of that's mouth. why Natikman it eh. is Pinatikim eh. oo, very important sa negosyo that you have to talagang kailangan mong yung consistency ng produkto. Seka lang, ibig sabihin, hindi na dun sa store nyo yan. Kumalat na siya. So, meron na siya sa different stores. Ang galing Oo. naman. Oo. Tapos, alam mo nakakatuwa, pati the previous si Prime Minister Harper, Oo. twice na binisit ang bakery namin. Alam mo, for the empanadas. Empanada. Nakakatuwa. Oo. Empanada. Tama. Mhm. So, nung So, nag-migrate po kayo, Tita Mel, ano yun? Nagnegosyo kayo kaagad or nag-work muna as yung mga tulad namin, Oo, namasukan muna of course, oo, hindi naman bigla. After a year. after a Kasi, year? oo. Kasi ang kwento nun kung bakit naman kami talaga na nag-decide na mag-ganon, yung tita ko dito na nag-sponsor, tumulong sa amin. Sabi niya, bakit ang tagal-tagal nyo na dyan sa abroad, sa Middle East? Alam nyo ba na forever contract worker kayo dyan? Sabi ganon. Which is true talaga naman, di ba? Hindi ka makaka-acquire doon ng residency eh. Sabi niya, bakit hindi nyo itry pumunta rito? Sabi ko, siguro kung matutulungan mo kami, why not? Sabi ko, gusto namin na makarating din diyan kasi nag-visit ako dito 1997, hindi ko natagalan ng lungkot. Sabi mo niya, dito ka na lang, sabi niya kasi may nursing home sila. Naku, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, ang lungkot pala yung nag-iisa ka dito kasi yung tita ko lagi wala. So bumalik ako after 3 months, bumalik uli ako sa Middle East. Sabi ko, kung tutulungan mo kami bumalik dito, gusto ko yung buong pamilya na. Sabi Okay. ko. So yeah, after 2 years, no, 97, 90. Mga ilang panahon, in-apply niya kami as provincial nominate and then thanks God na-approve kami. So yun, nakarating kami rito. Tapos, nagtrabaho kami ng 1 taon. Kaso may maliit kami nga nun si Jimboy, our youngest is only 4 years old. So wala kaming maraming kakilala, walang taga-alaga. So we have to work split shift. Ang hirap. Pag madaling araw si kuya mo, ako naman hanggang madaling araw din. Hati kaming ganon. Sabi ko pa, magtrabaho tayo double time kasi walang mangyayari sa sweldo natin. Kulang na kulang. Makapaupa kami ng bahay, babayad ng sasakyan. Eh kung nagkumuha pa ako ng babysitter, lalo lang kulang. Sabi kong ganon. Eh ano kaya mag-double job tayo, ayaw niya kasi hirap na daw siya. Sabi ko, magtinda kaya tayo ng empanada at saka siopaw. Nagpasample kami. Sa St. Boniface kami nagtatrabaho pareho. Ako kahera, siya baker doon. Sa Tim Hortons, sa atrium. Yung atrium ng St. Boniface Hospital. Okay. So nagpasample kami ng siopaw at saka empanada doon sa mga Pilipino na nagtatrabaho doon. Alam mo ba ang nakakatuwa? Sunod-sunod na ang order. Hindi na kami matulog halos sa kagagawa ng siopaw at empanada. Hindi na kita tapos nakakaikot. Yeah. Eh alam mo kung saan kami nagluluto? Sa garahe nung inuupahan naming bahay. Open garage. Alam mo yon, winter. Hindi na kami gumagamit ng gloves pag hawak mo ng kasi sa sobrang ginaw. Patingin nga, Tita Mel. Wala sa kind ang kwento namin dito, Tita alam Mel, mo. ganun ka nga, ganun ka. Ang lalaki na. Lumaki na talaga sa kakamasa. Kakamasa yan. Totoo, yeah. Isang produkto pa lang yun, ilan pa lang.
Oo, Oo, grabe ang experience namin dito. hindi, Hindi ang sila hindi alam, naniniwala na pinagdaanan namin talaga yun. yun na nga, ang hindi alam kasi ng customer, yung katulad ng siopaw, magkano lang po ang isang siopaw? We started, ang siopaw dito ay per 6 pieces ko binebenta dati Oo. para mas Oo. mura. So binebenta ko siya ng $5 before Isipin ng mo, yung 6 na piraso. Ngayon $15 na ang 6 na piraso. $15, Ganun 6 na kalaki piraso. ang itinaas ng produkto ng Oo mga nga, raw materials yan. oo nga, di ba? Pero ang hindi nila alam kung gaano katagal hinamasa yung Ang isang siopaw. ino. Baka Pinaghirapan. Papasukan magulat niyo pa na kayo. naman. Oo. Mano-mano kami noon ni Tito, kaya lumaki ng gusto. At maniniwala ka kung ano ang aming proofer noon? Ah. Yung labasan ng init ng heater. Talaga. Kasi nagpapaalsa, Promise, talagang Yan ang by diskarte heart, ko. by heart, nasasabi mo lahat ng pinagdaanan mo. Yan yung Hindi abilidad. hindi nila maintindihan. Paano kung gumawa kami? 50 dozen a night. Kaya halos hindi Wow. na kami matulog. 50 dozen. A night. Wow, 600. Wow, ang Tas- dami. Pieces. Nagaganunin mo. Oo nga. Kaya si tito mo, mayroon kwento Kahit hindi na yan nagmamasa, naggaganon pa rin Ganun. Nagmamadyong. Ganun na yung kamay niya, lagi namamalit. Delikado. Delikado, sabi mo. Matutuwa ka sa kwento namin. Sabi mo, huwag siyang kakausap ng mga babae dyan. Exacto. Sabi ko nga sa kanya, kasi ganyan siya Hoy, baka malikot yung kamay mo. Kala mo, ako pa hawak sa tabi-tabi mo, iba na kinakalabit mo. Magmamasa. Nakakatuwa. Oh, Pero ngayon, ilang years na kayo dyan, you keep on experimenting pa rin mga bago. Yeah. Ano na kami? Sa September 30 ay 2005. 18 years na kami. Sa Wow. September 30. congratulations. Thank you, Lord. By the grace of our God. Nandito Kailan lahat nyo ng masaya, nalaman? mahirap at malungkot na karanasan namin. Oh, pero kailan nyo po nalaman na kailangan nyo nang ilabas sa garahe nyo yung business at magkaroon na ng bake shop? Ganito. After 2 years, 3 years? After 2 years, kasi tinakot na ako ng mga tao. Hoy, huhulihin kayo dito. Kasi newcomers kami, wala kami alam. Kala mo nasa Pilipinas ka lang, pwede kang magtinda-tinda. Sabing gano'n. Medyo masusungit ang mga Pilipino dito noon na may mga negosyo. Ako naman si Alok, alam mo ako, tikman nyo itong tinda namin, ganyan. Hoy, sabi sa amin ng mga masusungit na Pinoy, bawal ang ginagawa nyo, mahuhuli kayo dito niyan. Which is true naman pala talaga. Bawal naman yun. So yun. Oo. So mabait naman yung aming amo doon sa St. Boniface kasi nasarapan din sila sa siopaw tsaka empanada. Sabi, see, you have talent. Why don't you open your business here? Kami naman sa Eng-Eng, wala naman kaming kaalam-alam doon kung paano ka mag-uumpisa o ano. So, ginaid nila kami. Napakabait ng amo namin sa St. Boniface na mga puti. May plano ka bang go Canada-wide yung produkto? Yung dalawa. Sige. Magaling Alam si mo, ito, inimpress lang sa akin ng Lord a month ago. Tingnan mo 17 years na halos kaming nagninegosyo, mag-18, pero hindi ko na nalaman kung ano ang purpose namin sa mundong ito. Oo nga. Kasi sabi ko nga sa inyo, naranasan namin lahat dito ng saya, ng hirap, kalungkutan, at sobrang lungkot. Maybe mahirap nang kwentuhin kasi yung nangyari sa anak namin. Maybe you're familiar dyan. Dito namin naranasan yun. Inimpress lang sa akin ng Lord na meron palang purpose talaga yung paggawa ng tinapay. Alam mo yun. To spread His love at saka yung kaluwalhatian ng Diyos. Kasi sabi niya, yung palang Jimels, it derived from Jim. Yung nickname niya, ako Mel, Imelda at saka Jim So Jimels. Okay? Pero may meaning pala yung Jimels. Jimels means Jesus is my
everlasting Lord and Savior. Ang galing. Mm-mm. So sabi ko, God, ito pala yung instrumento mo to be a blessing to others. Hindi para magkamal ako ng salapi, you know. Lahat tayo kailangan yun, pero gusto ko na ma-spread yun para maging blessing kami sa others. Ang ganda. Okay. Oo nga naman. Yan nga, the bread of life. Talagang Mm. literal bread. As the bread of life, yeah. Oo, galing. Kaya pala you're so blessed also. Oo. Sorry. God. Thank you, Lord. Tita Mel, kwentuhan mo naman kami, ano ba yung mga laman? Kasi si Deis nakakalamang ako, hindi pa nakakapunta. Ano laman ng bakery mo? Para Okay. malaman ng mga Actually, marami talaga. Pero yung best sellers ay meron kaming siopaw. May 3 klase kami ng siopaw. Yung pork asado, chicken, at saka bola-bola. Okay? Sa empanada, second yun, best seller. Kasi nga, bake. Kahit puti gusto nila because it's not deep fried na punong-puno ng mantika. Alam mo naman sila, health conscious nowadays. 'Di ba? So yung empanada namin, nag-create si Tito Jim mo ng yung parang pastry type, hindi basta tinapay lang yung empanada. So it belongs to a pastry. So meron kami noong pork na palaman, pork, chicken, beef, ham and cheese, pineapple. Oh Okay, my so God. may limang flavor na kami doon. Tapos yung tinapay namin, gustong-gusto nila kasi yung pandesal daw namin, even a week, hindi nagka-crumble at hindi tumitigas. You know, the secret is, i-reveal ko sa inyo, kasi hindi, yung produkto, hindi lang gusto mo na kumita ka kaagad, kundi yung long term na commitment mo sa iyong customer, na babalik-balikan nila yung produkto mo. Kasi sa tinapay, pag nilagyan mo ng maraming pampaalsa, oo nga at kumita ka ng marami. Pero yung consistency ng produkto mo, like yung pandesal, pag lumamig, pwede mo nang ibalibag sa noo at mabukulan yung customer. Sa amin, pinagmamalaki ko naman, we're proud, yung mga tinapay namin, even a week, makakain mo siya na malambot. Oh, okay. Pero alam mo, nung in-interview ako, ng may-ari ng Sobeys, si Jenna Sobeys. Minute ako talaga dito sa Holiday Inn, pumunta dito. Kasi nga gusto mag-supply din kami sa Sobeys. Ay nga nun. Sabi kong gano'n sa kanya, open naman kami, sabi ko na maggawa ng produkto na naiba kamukha ng puti. No, sabi niya. Hindi namin kailangan yung produkto na gagayahin mo na marami na sa market. Kaya nga kita kinuha kasi naiiba yung produkto mo. Okay. Sabi niya, sipin mo yun. Tama nga naman. Diba? Nakakatuwa. Tapos, ang daming nag-present sa kanya. Alam mo, ang inuwi niya sa kanila, tinapay ng Jumels. Nakakatuwa talaga. So eventually, you made a almost perfect couple, no? Dahil siya yung baker, ikaw naman yung sa sales. Oo. Totoo yun. Kailangan talaga. Ang ganda ng tandem. yung dalawa. Mm-mm. Maganda Siya kasi hindi pwede sa harap kasi masungit siya sa customer. Alam mo yun, natutuwa ako. Minsan may customer kami, pupunta doon, nandun siya. Sabi, pipindutin lahat ng tinapay. Bago ba to? Alam mo yung Pinoy style. Bago ba to? Pindot. Sabi, wag mo ko ilalagay dyan sa harapan, ha? Mapapaaway ako dyan. Oo nga naman. Oo nga. Ginawa ko tapos hindi mo bibilin. Kailangan mahaba ang pasensya mo doon. Lahat pinindot eh. Ay, nako. So sa ngayon po, how do you think you're big enough already? You've succeeded na na-reach nyo na yung goals nyo or meron pa kayong pinapangarap? Sabi ko nga sa'yo, yung pangarap, walang katapusan yata yun di ba? Especially nandito na yung family, yung mga anak namin, tapos mga kamag-anak na gusto naming madala rito, na matulungan galing ng Pilipinas kasi ang hirap din ng buhay sa atin, believe it or not. 14 months kami ng tito mo doon. We tried to help them. We opened up a bakery there para matulungan lang sila. But then minsan talagang
makikita mo yung struggle ng buhay sa atin. Mahirap talaga eh. So, Oo. yung iba na Okay. pwede sanang matulungan, marating mo rito, kung matutuloy yung aming pinapangarap. Actually, naggawa ako ng dream board 7 years ago. Yes, papakita ko sa iyo yun. Ang ganda. 7 years ago, I made a dream board na, Yan na, pinapakita na natin yun. yeah, Pakita oo, na natin, Deus. dumadating na yung mga stores na sinusuplayan. Nilagay ko yung malalaking stores and bigla, God's blessing talaga. Alam mo, nandun na yung mga produkto sa mga tindahan na yon. Tapos, nagkaroon ako nilagay ko, I don't know, yung mga truck, gano'n, di ba? Kasi kailangan mong pang-deliver, di ba? Well, we acquired it. Tapos, ang kataas-taas na lang na nasa last na hindi ko nakuha, factory. Factory na Yeah. lang. Factory ang nandun sa taas ng dream board ko. Okay. Wow. So, in God's timing, may tumutulong sa amin na may-ari dito ng Northgate. Okay? Yung Northgate Mall, pumunta dito yun, minute kami personally. Kasi, more than 2 years ago, nag-a-apply sila ng itatayong mga apartment doon sa likuran ng mall. 200 units of apartment ang ibibuild nila. Pero hindi na-approvean, mahigit ng 2 taon sa city, nakabinbin. Last January, nung bumalik kami dito, nakuha namin yung isang tindahan nga sa Northgate na sa kanya. In-invite niya ako to help him sa city. Kami ni Tito Jim mo na magbigay kami ng konting salita tungkol doon sa project niya. So, I pray to God, ako instrumento lang din ng taong ito. Sabi ko na kung bakit na kami napilitin na dalhin doon at to support him. So, pinagsalita niya ako lang Pilipino. Ang daming nag-o-object na wag matuloy yung proyekta niya doon. Pero alam mo, miracle talaga ng Diyos. Noong March, April, noong May, June, alam mo, na-approve ng city 200 units of apartment to be built this coming spring. Wow. Wow. Sa likod ng Northgate Shopping Mall. Isipin mo gaano kalaking maraming customer mo uli yung magiging mo doon. Wow. Tapos sinabi niya na kapag daw nagawa na yung project na yon, yung main floor daw, papagawa niya kami ng commercial kitchen. Galing. Wow, galing. Nakaka-amaze kung paano kumilos ang Diyos. Galing. Kasi wala naman akong kalaking pampagawa, pero may taong nag-o-offer. Tita Mel, may tanong ako. Marami kami nakikilala rito na interview namin dito sa The XL Show. At bago ko itanong yan sa mga nanonood po, mag-like and subscribe naman kayo. Oh yeah, of course. YouTube channel. Siyempre, promote natin yan. Hindi, ang question ko po ito. Marami kami na nakakausap. Yung iba, nadi-disappoint na. Yung iba, may mga Pilipino umuwi na kasi hindi sila masaya dito sa Canada. Hindi nila nakukuha. Dati, asensado sila sa Pilipinas. Pagdating dito, nagtatrabaho sila sa fast food. So, kung kayo po ang makakausap nila, anong pwede mong sabihin sa kanila para tatagan nila yung loob nila at mag-stay sa kanilang pangarap? Alam mo yon, yung unang-una siguro talagang pananampalataya sa ating Diyos kasi hindi naman tayo dadalhin ng ating Panginoon dito kung hindi tayo nararapat dito eh. Okay? So, yung pangarap minsan kailangan pagsikapan ng gusto kasi it won't happen overnight. Na pag ginusto mo ngayon, nandyan na yan. Hindi medyo bihira yatang mangyari yun na yung nanalo ka lang ng loto, ganun, di ba? Bigla, instantly. Pero yung pangarap mo na i-build mo, kailangan yun parang steps. Alam mo yun? Unti-unti. Kailangan mo munang may mga trials tayong pagdadaanan para lalo tayong tumatag. At yung ibig sabihin doon, yung pangarap mo ay kailangan mong isa puso mo para
maging drive, yung driving force mo para ituloy yun. Kasi ang hirap yung hindi pa man kaumpisa pa lang sumusuko ka na. Kailangan siguro persistent ka talaga doon sa gusto mong gawin. And you have to make your family and Oo. your dream your inspiration. Diba? So, Yes, sinabi oo, natin. totoo. So, yan. Kanya-kanya kasi tayo ng kwento eh. Oo. Kami sanay talaga kami sa hirap eh. Kanya kailangan talagang i-treasure mo yon. Kasi yung pinagdaanan mo na yon ay hindi mo pwedeng gawing kwento lang eh. Nangyari talaga yon, alam mo yon. Hindi mo pwedeng script lang. Talaga ikukwento mo mula umpisa. Oo. So, ganun siguro, kailangan mo lang bigyan din ng motivation yung tao. Kailangan bigyan mo din sila ng support, lalo yung support, pinaka-importante yun eh. Yung moral support mo dun sa tao. Kaya ako sabi ko sa kanila, alam mo kung talagang gusto nyo magnegosyo, madali nga dito mag-umpisa eh. Kasi ang daling kumuha ng permit mo. Oo. May mga ganito kang nagagawa. Sa atin, paano ka? Nandito na yung Ang daling yung at saka ang oportunidad. daling umutang dito. Ikaw pa o-offeran. Oo. Ikaw pa ako pera mangutang. Oo. Diba? Tama. Oo. So, this. Kasi sa mga taga Winnipeg, tulad ko sa Manitoba, kilalang kilala na ang Gimel's Bake Shop. Pero yung iba siguro ngayon pa lang mamimit si Tita Mel. Oh my dear. Yung power couple, si Tita Mel tsaka Tito Jim. The power couple behind the success of Gimel's. Yeah. At syempre, kami nagagalak nga dahil si Tita Mel nagkaroon ng panahon para maging guest natin sa XL show. It's ako sobrang nagagalak din ako kasi sa dinami-dami rin ng negosyante rito ay isa ako sa napili ninyo. Ay, isang malaking sobrang karangalan makasama ka namin. Puso naman masyado yan. Sobrang malaking karangalan makasama ka namin dito. Gusto ko kasing ibahagi talaga sa kanila yung karanasan namin. Kasi gusto ko silang magkaroon din ng alam mo yun, ng inspiration. Yes. The XL show means extraordinary life. Na dito po kinakausap namin yung mga tao, ordinaryong tao, pero may extraordinary buhay na binibigay. And it becomes an inspiration, most especially to the Filipinos here in Canada. Oo, kailangan magtulong-tulong tayo. Sa dinami-rami ng Pilipino dito, alam mo, kung magtutulungan, walang hindi magsasaksid na negosyo. Amen. Tama yun. Totoo yun. Okay. Tayo rin na magtutulungan. Oo, tama. Dapat lang yun eh. So, tsaka dapat may nangunguna. Oo. Okay. So yun. And thank you Tita Mel for being a community leader, especially one of the business leaders here in Winnipeg, Manitoba. We are happy to have you here. Yung success story niyo po. Thank you so much. Oo. Congratulations po at maraming salamat sa Tingnan mo, nakita ko yung background mo. Mayroon kang may trees ka dyan sa likod mo. Opo, tingnan mo ako. Parehas nga. Parehas tayo. See? Tingnan mo, nakita mo ko yung ni Glard. Ako nagtanim yan eh. Oo, ako din. Ito mo, kulay ko na. Ikaw din. Sige. Thank you. Okay. Maraming salamat po sa mga taga-XL, mga XL show watchers, followers, at subscribers namin. Thank you so much for joining us again. Maraming salamat, Tita Mel. I'll see you soon. And then, yung pa, Chris, continue to like and subscribe to our channel. Maraming salamat, Tita Mel. Papasok na po ang XL show sa our third year. On our third year na po. So, yun. Thank Lucky you. number yan, my dear. 3. Okay. Sige. Salamat po. Tama-tama. Ikaw ang aming guest. Okay. Tita Mel, thank you so much. Maraming Thank you. Bye-bye. Bye. God bless.